Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pinaka-latest na post ni General Orlando De Leon. 10 hours ago, post niya ito. The curse is finally setting in. Curse sa Ilocano, lunod. Sa Bisaya, tunglo. Sa Tagalog, ano bang Tagalog ng curse? Sumpa. So, sino ang isinumpa? Ang tinutukoy ni General De Leon ay ang post ni Doc Lorraine Badoy tungkol sa Marcos family, specifically tungkol kay Senator Amy Marcos. So basahin ko itong post ni Doc Lorraine Badoy. This is what I mean by blood money. When your father, meaning Marcos Sr., steals from the Filipino people to the point where he is given the distinction by the Guinness World Record as the greatest plunder by a government official. Yes, recorded po yan. Hindi mo na mabubura. Publicize yan throughout the world. Marcos Sr., the greatest plunder sa buong mundo. And you have money coming out of your ears, but guess what? You become a family of blank friends. Hindi ko babanggitin kay masama yung generations hence, sakit noon. Sabi niya. It's like what Robin Williams said, blank. Again, masama yung word. Blank was God's way of saying I had too much money. And you have all the money in the world to have all the plastic surgery you want and end up looking like a goldfish. Kasi may ipinablis dito ni Doc Badoy na itsura, picture ni Senator Amy na hindi magandang tignan yung mukha. Or the ancient crypt keeper desperately dancing and begging for our votes. SMH, kawawa naman to. I heard she's really desperate because she senses the hatred of the Filipino people for her and her family. Baka next week, maghubad na yan. Will that surprise you? Knowing how power-hungry the family is? No vote for Amy Marcos. Never again. So yun. Mayroong litrato na siguro edited na ito. Hindi naman ganyan ang mukha ni Senator Amy Marcos. Sorry patas lang tayo. Nakikita niya mukha, okay pa naman siya. Kahit ilan naman, halos mag-70 ng edad niya, okay pa naman. Kaya lang, parang edited na itong picture na ito na matandang-matanda na. Anyway, kaming pamilya, kaming mag-asawa, lumaki kami na malaki ang paghanga namin sa mga Marcoses. Kasi, beneficiaries kami sa magagandang programa ng Marcos Sr., lalo na sa aming pag-aaral. Wala kaming pera na pantustos sa aming pag-aaral, ako at ang kong wife. Pagpasalamat kami sa Marcos Sr. dahil sa in-establish niya na state colleges and universities na kung saan scholar kami ng bayan. So, hindi namin makakalimutan yon, utang na loob namin kay Marcos Sr. Kaya nga nung nagkarang eleksyon nung May 2022, ginawa namin lahat ang aming makakaya, lalo na ako, vlogger na ako by that time, nagkalye survey ako, kinampanya ko ang BBM, knowing na like father, like son, or believing like father, like son. Okay? But I was wrong. Okay? So, nakakadismaya. Kung noon, ang paghanga ko sa Marcos family is ganyan, dahil sa ginagawa ng anak, nabawasan na, ganyan na. I'm now beginning to question the record of Marcos family. As a soldier, as a World War II veteran, iba yun, talagang hero si Marcos Sr. But as a president, as a public servant,
wala na, nadudungisan na yung dating mataas na pagtingin ko kay Marcos Sr. dahil dito sa nangyayari ngayon sa administration ng Marcos Jr. So, punta na tayo kay Senator Amy Marcos. Again, nung una, mataas ang respeto ko sa galing, malasakit ni Senator Amy. Ngayon, nasa crossroad ako, tinitimbang-timbang ko, ano ba? Iboboto ko ba siya o hindi? Sa totoo lang, hindi pa ako nakapag-decide kung bobotohan ko si Senator Amy. Ang iniisip ko na lang yung kapakanan ni VP Inday Sara. Kasi sa ngayon, itong 19th Congress, makakasigurado tayo na hindi uusad na yung impeachment complaint. But after election, meron ng bagong mananalo. Nakikita ko na pwedeng ituloy ang impeachment laban kay VP Sara at sa Kamara, sa Kongreso, sigurado madaling makakuha ng 103 signatures ng mga kongresista at iaakyat ang impeachment complaint sa Senado. Kaya ang labanan sa Senado, sino-sino ang mananalong senador by 2025? Ang aking tinitignan na dapat ang mga mananalo may sapat na bilang na tutulong kay VP Sara sa nalalapit niyang impeachment sa 20th Congress. So, sa mga surveys ngayon, pumapasok si Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa, sana ma-maintain nila. Dalawa na yan. I don't know kay Willie Revillamin. Dahil known Duterte supporter ito nung una, I don't know ngayon. Pumapasok din sa Magic 12. So, kung mananalo si Senator Amy Marcos, tutulungan ba niya si VP Sara sa impeachment case laban sa kanya sa 28th Congress? Kung ako ang inyong tatanungin, yes, tutulungan niya. Kaya may 4 na. So, nandyan pa rin si Senator Robin Padilla, nandyan yung Villar, sino pa? Ligarda. Kaya, kailangan makakuha si VP Sara ng 9 senators na tutulong sa kanya sa 20th Congress para malampasan niya ang kanyang impeachment trial. Para matuloy ang kanyang pagpresidente by 2028. Kaya very critical ngayon sino ang mga mananalong senador. Okay? So, sinabi ko lang yan. Kasi sa totoo lang, marami ng mga galit na Duterte supporter kay Senator Amy. At hindi natin sila masisisi. Kanya-kanyang opinion, perspective ang mga tao. Okay? So, okay, dito tayo ngayon. Palagi akong, at the end of my videos, palagi akong nagpapasalamat sa inyong suporta, panonood. Kasi yung income ng ating YouTube channel ay itinutulong natin sa mga kapuspalad nating Talaandig tribe sa Bukidnon. So, panoorin nyo itong video na ito kung saan tumutulong tayo sa kanilang housing problem na tumutulo na ang kanilang mga bahay o bubong. Iba nga, walang bubong trapal, plastic, o sako lang. Nako, kawawa sila. So, salamat sa mga nanonood, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads. Kasama kayo sa pagtulong ng pamilyang ito. Ano siya, ang balay. Nga makita gani, nga gisumpay-sumpay ra siya. O luoy gyud kaayo. O ang ilang sulod, kita gid nato nga tulo na. O kini ang mga tigulang gyud nga tag-iya. Niini nga balaya. Nga sumpay-sumpay in taon, nga yero. O pinakaluluoy gyud sila nga mga tigulang na. Mga tigulang na in taon sila. O wala na gyud sila ikapalit tungod sa kalisod. Nga inaani gyud ang ilang kabutang. O bisan pa gani ang ilang isip, ilang
higdaanan. Oh, makita gyud nga kuha na siya. Mga tulo na gyud. O mga buslot-buslot, mura na ganig mga bituon nga makita. Ni apa ang kuan lagi nila. Isip ilang higdaanan. Yung taon sa mga tigulang. Kita man gyud niya. Kuan na gyud siya, tulo na. O pinakaluluoy na gyud sila. Nga inani ang ilang kabutang nga mga tigulang. O guba-guba na po ang ilang mga dingding. Kay ko naman lagi tungod siguro sa kadugayon na niini nga balay, wa pa gid sila nagpatukod og balay tungod sa ilang kalisod. Oo, nga parehas ni ang ilang kahimtang. Oo, amo na ni. Nanay, sulod diri nanay kay para nga mag-abay mo ni tatay. Muna ni ang inyong balay ba? Muna ang balay. Oo, nga tulo na gid kayo, makita man gyud nga kuan na gid siya, mga bulsot na gyud. Naay makatabang sa mua. Oo, maayo nga naay makatanaw sa inyong balay. Balay. Oo. Guba na kaayo. Luoy mi kaming tigulang. Oo, luoy na mga tigulang na. Luoy mi. Oo. Walay among ikapalit. Wala inyong ikapalit. Wala. Oo. Luoy lagi mi. Magdula mo nanay, duol kay tatay. Oo. Mga tigulang naman mo. Angay na gyud mo nga tabangan. Oh, ngayon na may tabangan Oo. kay tigulang naman mi. Oo, mga luoy na gyud mo kayo. Oo, sige nanay kay ngunani man ang inyong kahimtang matagaan gyud mo og gero. Tagay. Mayo nga naay makatabang sa mua. Oo. Kay lisod man gyud mi sa pagpangita sa kwarta. Oo. Lisod mi. Oo. Mayo nga matabangan mi. Oo, matabangan mo. Oo. Mayo. Oo, sige nanay tungod sa imong mga pagampo. Ana, matagaan gid mo nanay og gero. Oo, naaman kay. Salamat og matagaan mi. Oo, oo, matagaan ka. Lansang. Oo. Og mga plinsen. Oo, mahatag kumpleto nanay. Oo. Nakita naman ni mga among ka. Pintang. Oo. Nga, lisod kayo. Oo. Oo. Sige lang kay uban sa mga pagampo nato sa Ginoo, dunggon gyud na. Oo. Mga tao nga makakita niini, maluoy sa inyo ha. Ani mga tigulang naman mo. Wala na mo'y sakto nga pagpaningkamot. Kamot kay tigulang naman. Oo, tigulang na. Sige nanay, salamat. Salamat.